Kung nasa 30s ka na, para sa'yo to. Kasi dito na stage, kumikita ka na. May maayos ka ng trabaho, nakabili ka na ng bahay, may sasakyan ka na, at may anak ka na rin. Ito ang pinaka-stressful, pinaka-magastos, at pinaka-critical sa stage ng adulting life. At kung hindi ka magiging intentional sa pera mo ngayon, pwede kang ma-stuck sa cycle na to na laging kapos kahit malaki ang sweldo mo. Hello po sa inyong lahat, I'm Pinoy Personal Finance. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tinatawag na messy middle. Yung stage sa buhay na kumikita ka na, pero lagi ka pa rin kapos, may sweldo ka, pero lagi pa rin bitin. Bakit nga ba laging ganito? Pero ang good news naman is merong paraan para ayusin ang finances mo kahit nasa gitna ka ng life chaos. So kung ready ka na ayusin ang pera mo at gusto mo ng kalinawan sa gitna ng kaguluhan, subscribe ka na and click that bell icon para updated ka sa mga susunod na videos ko. Ideally kasi, habang nasa messy middle ka, dapat nakakaya mong mag-save ng at least 20 to 25% ng income mo. Pero let's be real, hindi ito madali. Lalo na kung kasalukuyan mong binabayaran ang daycare ng anak mo, may car loan ka pa, o bigla ang gastos gaya ng repair sa bahay, o pagkasira ng mga appliances. Pero hindi ibig sabihin palpa ka sa pera mo. Kasi normal lang ma-pressure sa phase na to. Ang mahalaga, kapag hindi ka nakapag-save ngayon, may plano kang bumalik sa track kapag medyo lumuwag na ulit ang finances mo. Hindi kasi ito tungkol sa pagiging perfect every month. Ang tunay na goal ay ang consistency in the long run. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa kung hindi man makaabot ng 25%. Start where you are, adjust kung kailangan, and keep moving forward. Ano nga ba ang messy middle? Base ito sa book ni Scott Belsky at super relatable ito sa ating mga Pinoy. Ito yung panahon ng buhay na punong-puno ng pressure, ng gastos, at responsibilidad, pero wala pang sense of peace or financial stability. Usually, nararanasan ito ng mga nasa late 20s or early 40s. Kasi dito na stage, may trabaho ka na, may pamilya ka na, nagbabayad ka na ng bahay, sasakyan, at iba pang mga bills. May konting investment or side hustle. Pero kahit anong sipag mo, parang kulang pa rin. Parang umiikot ka lang sa cycle ng kita, gastos, kulang, stress. Belsky explains, this middle stage is messy. Not because you're doing it wrong, but because that's how growth feels. It's the part no one talks about. Hindi na exciting tulad ng simula at malayo pa sa reward ng dulo. In short, this is where most people give up. Pero ito din yung stage kung saan nabubuo ang foundation ng future mo if you stay intentional and focus. Sabi ni Belsky, the key to surviving the messy middle is learning how to endure the lows without quitting, optimize the highs without getting distracted, and most importantly, stay consistent kahit feeling mo walang progress. Kaya kung nararamdaman mong pagod ka na sa kakatrabaho pero kulang pa rin, normal lang yan. You are in the messy middle and you are not alone. Kahit maliit pa ang progress, basta intentional lang, it will compound over time. Bakit pa sobrang hirap ang messy middle? Isipin mo to, habang binubuo mo yung pamilyang pangarap mo, kailangan mo rin i-manage ang lahat ng aspeto ng adulting like finances, career, health, relationships, or future. Ang dami mong kailangang isipin at sa bawat araw na lumipas, parang nauubos ka. Pressure from all over sides. Gusto mong maging mabuting magulang na hands-on, present at involved. And sa peace of mind, gusto mo ring umangat sa trabaho o negosyo para tumaas ang income, para makabawi sa mga gastusin. Pero habang pinipilit mong lahat ng yan, lagi kang pagod. Pag uwi mo, hindi mo alam kung gusto mong matulog, kumain o umiyak. Minsan pa nakakaramdam ka ng guilt kasi kahit anong effort ang gawin mo, wala kang napapala. Hindi ka makaipon, hindi mo ma-enjoy ang oras mo, at minsan parang hindi ka umuusad. Pero normal lang yan kasi ito ang messy middle. Ganyan talaga ang stage na to. Sabay-sabay ang mga demands, pero limited ang resources mo. Pero the good news is, hindi mo kailangan maging perfect. Merong paraan para hindi ka malunod. May mga strategy na kahit magulo sa paligid mo, maaayos mo pa rin ang finances mo, step by step. Ito yung 4 financial framework to survive the messy middle. Framework number 1, give yourself grace. Alam mo minsan, ang pinakakailangan nating reminder ay yung simpleng, okay lang na hindi mo pa maayos lahat. Hindi mo din kailangan tapusin lahat ng financial goals mo ngayong taon kasi walang deadline ang pagiging financial stable. Kung nahihirapan ka ngayon, that doesn't mean you are falling. It just means you are in the thick of it. Ang daming Pilipino, lalo na yung may mga pamilya na nasa parehong sitwasyon mo rin. May kakilala kasi ako, mag-asawa na may 2 anak,
bagong lipat sila sa bahay, kaya meron silang binabayaran na mortgage. May car loan din, at syempre, araw-araw na gastos every month. Every month, sinusubukan nilang mag-budget, pero dahil sunod-sunod ang mga gastusin, madalas nauubos ang sweldo bago pa dumating ang next cut-off. Alam nila na importante ang saving at investing, kaya lang wala silang clear system. Kaya kahit may diskarte sila, parang paikot-ikot lang. Minsan okay, minsan sablay, hindi laging nakaka-invest ng 20 to 25% ng income tulad ng ideal. Pero ang mahalaga, gumagawa sila ng paraan. Kapag may extra sila, nilalagay nila sa investment account. Kapag tight naman ang budget, binabawasan nila ang wants. And maybe, ganito ka rin. Ang ibig sabihin lang, hindi ka behind. You are trying and that already counts. So take a breath. Pause. You are not late. You are not lost. You are just in the messy middle. And you are doing the best you can. Framework number 2, follow a system. Sa dami ng bayarin at life goals natin sa buhay, minsan ang hirap malaman kung ano ba talaga ang unahin. Nakaka-overwhelm lalo na kung sabay-sabay ang mga gastusin. Pero here's the good news. May mga proven step-by-step systems na pwede mong sundan para ayusin ang finances mo one step at a time. Step 1, build your emergency fund. Bago ka mag-invest o bago ang lahat, unahin mo muna ang safety net mo, ang emergency fund. Kahit magsimula ka ng 1,000 or kung kaya mo yung 1 to 3 months worth of basic expenses, mas better. Ilagay mo ito sa mga high interest savings account at huwag mong i-invest. Kasi baka biglang kailanganin mo to at hindi mo magamit. Kasi dapat madali itong ma-withdraw kapag emergency. Peace of mind muna bago tubo. Ito ang unang depensa mo sa financial stress. Step 2, get the proper insurance. Kung may pamilya kang umaasa sa'yo, asawa, anak o magulang, kailangan mo ng life insurance. Bakit? Kasi kung biglang may mangyari sa'yo, at least may makukuhang suporta ang pamilya mo. Hindi sila mababaon sa utang at hindi rin mawawalan ng source of income. At syempre, huwag kalimutan ang health insurance. Kahit isang emergency lang yan, pwedeng ubusin ang ipon mo. Insurance ang protection mo laban sa biglaang gastos. Hindi ito luho, ito ay financial shield. Reminder lang, sa life insurance, kumuha ka ng term insurance kung gusto mo ng mura at sapat ang coverage. Sa health insurance naman, siguraduhin covered ang hospitalization at critical illness kung kaya ng budget. Basahin mo na ang policy. Alamin kung ano ang kasama at hindi kasama. Ang goal dito is peace of mind, not confusion. Step 3, pay off high interest debts. Bago ka pa magdagdag sa investments mo, unahin mo munang bayaran ang mga utang na may mataas na interest. I am talking about credit cards and personal loans. Lalo na kung ang interest rate nila ay 10% pataas. Kahit mag-invest ka ng 5,000 every month, kung ang utang mo naman ay merong 25% na interest, kinakain lang yan ng utang mo. Halimbawa, may utang ka na 50,000 sa credit card at hindi mo ito binabayaran ng full every month. Bawat buwan, 1,000 ang dagdag sa interest na lumalago sa'yo. At habang tumatagal, lalong lumalaki ang utang mo, parang butas na lalong lumalalim na mahirap takpan. Kaya bago ka mag-invest, bayaran mo muna ang utang mo para hindi masayang ang pera mo sa interest. Pag-usapan naman natin ang dalawang popular na paraan para bayaran ng utang. Ito yung tinatawag na debt snowball at debt avalanche. Pareho silang effective pero magkaiba ang approach nila. Let's break it down para mas maintindihan mo kung alin ang bagay sa'yo. Unahin natin ang debt snowball method. Sa method na to, ang focus mo ay bayaran ang pinakamaliit na utang mo first. Kahit mataas pa ang interest, basta maliit ang balance, yun ang inuuna. Halimbawa, may credit card ka na 5,000 ang balance. May personal loan ka naman na 15,000. At may car loan ka na 50,000. Ano ang gagawin mo? Una, bayaran mo muna lahat ng minimum payment ang tatlong utang. Pero, yung extra ng pera mo, ibubuhos mo sa 5,000 na credit card hanggang mabayaran mo ito ng buo. Kapag nabura mo na ang maliit na utang, yung dating pambayad mo sa credit card, ililipat mo na ngayon sa next smallest debt, yung personal loan na 15,000. Ganun ulit. Bayad ng minimum sa iba, then extra payment sa susunod. Para itong snowball na lumalaki habang gumugulong. Bakit ito effective? Kasi mas mabilis kang makakakita ng progress. May nabubura agad sa listahan mo ng utang, kaya ganado ka magpatuloy. Pero ang downside din, maaaring malaki ang total interest na binabayaran mo kasi hindi mo inuna yung utang na pinakamalaki ang interest. Ngayon naman, punta tayo sa debt avalanche method. Sa strategy na to, uunahin mo naman bayaran ang utang na may pinakamataas na interest rate kahit malaki pa ang balance. For example, may credit card ka na 25% ang interest
at 50,000 ang balance. Sa personal loan naman na merong 15% interest at the 15,000. At sa car loan na 7% interest sa 50,000 na balance. Dito sa Avalanche, uunahin mo muna yung credit card na merong 25% interest. Kasi ito yung pinakamabilis lumaki dahil sa compounding interest. Same process, bayaran mo muna ng minimum lahat, pero yung extra mong pera, ibubuhos mo sa utang na merong pinakamataas na interest. Pag nabayaran mo na yon, lipat ka na sa next highest interest rate, yung personal loan na 15%. Tapos sunod na ang car loan. Bakit naman ito effective? Kasi mas kaunting interest ang mababayaran mo in the long run. Kaya mas mabilis kang makaahon sa utang overall. Ang challenge lang dito, pwedeng matagal mong maramdaman ang progress, lalo na kung lumalaki ang unang utang mo. So kung mabilis kang nadidemotivate, baka hindi ito ang best option para sa'yo. Parehong effective ang snowball at avalanche method. Depende na to sa ugali at goals mo. Kung kailangan mo ng quick wins para ma-motivate ka, go for the snowball method. Kung kaya mo namang mag-focus kahit walang instant reward at gusto mong ma-maximum ang savings, avalanche method is for you. Basta ang mahalaga lang, pumili ka ng system and stick to it. Consistency pa rin ang panalo sa dulo. Paying off debt is an instant return. It's not just saving money, it's buying your peace of mind. Step number 4. Invest regularly. Kapag meron ka ng emergency fund at unti-unti mo nang nababayaran ang mga utang mo, it's time to start investing. Hindi mo agad kailangan ng malaking puhunan. Kahit maliit lang, 20, 100, or even 500 per month, ang mahalaga ay consistent ka lang na nag-i-invest. And if you are in a country with tax advantage accounts like TFSA, Roth IRA, or similar, unahin mo yan. Kung wala naman, you can start with low-cost index funds or ETFs na sumusunod sa stock market like S&P 500 or global funds. Time is more important than amount. Mas maaga ka kasing magsimula, mas mahaba ang time mo para mag-compound ang pera. And over the years, that small amount can grow into something big. So, hindi mo na kailangan ng perfect timing. Ang mahalaga, you start. Step number 5, maximize the employer benefits. Alam mo ba na merong mga kumpanya na basically nagbibigay ng libreng pera? Yes, you heard it right. Free money. Pero maraming empleyado ang hindi ito sinasamantala. Kung nagtatrabaho ka sa isang company na merong retirement plan with employer matching, make sure na sinasagad mo ito. For example, sinasabi ng employer mo, for every 100 na ihuhulog mo sa retirement account, magdadagdag din sila ng 100. So basically, naging 200 na agad ang savings mo. Instant 100% return. Walang investment ang ganyan kabilis ang balik. Pero kung hindi mo kinukuha yung full match, parang tinatanggihan mo ang pera na dapat sa'yo na. Pero hindi lang retirement match ang dapat mong sulitin. Kasi baka may health or life insurance benefits ka rin. Or even stock purchase plans. Minsan may mga options ka na bumili ng shares ng company at a discount. Education and training programs, may ibang employers na nagbabayad ng tuition or certification, or even online courses. Wellness programs, free gym, mental health support, counseling, kasama yan sa mga total benefits mo. Lahat ng yan, dagdag sa value ng sahod mo. Kaya huwag mong baliwalain. Employer benefits are not just perks. Parte yan ng kabuuhang sahod mo. Kung hindi mo sila ginagamit, pera mo rin ang nawawala every month. So check with your HR, alamin kung anong available at sulitin ang lahat ng pwede mong makuha. Kasi kung merong libreng pera or support system na binibigay, bakit hindi mo naman kukunin, di ba? Step number 6. Build wealth and increase income. Kapag naayos mo na ang foundation mo, may budget ka na, may emergency fund, may utang kang nababayaran, at marunong ka nang mag-save, it's time for the exciting part, wealth building. Paano ba ito? Sa stage na to, dito lumalago ang pera mo. Hindi lang basta-basta iniipon. Ask for a raise, apply for a promotion, or switch to a higher paying job. Or pwede kang mag-start ng side hustle, pwede magbenta online, maging reseller, magturo ng skills, or magtrabaho ng extra sa time mo. Pwede ka din mag-explore ng mga digital income gaya ng freelancing, content creation, online selling, affiliate marketing, or even remote jobs. Tandaan, the more income streams you have, the faster you can reach your financial goal. Basta may diskarte at hindi pa dalos-dalos. Ang pera kasi parang bahay. Hindi mo pwedeng unahin ang bubong kung wala ka pang matibay na pundasyon. Kaya huwag kang magmadali. Sundin mo ang steps one by one na hindi sabay-sabay. Kasi kung structured ang approach mo, structured din ang resulta ng financial life mo. Framework number 3. Be intentional with your time and money. Ito real talk.
Hindi pera ang kulang sa atin, pati oras. Minsan hindi mo alam kung saan napupunta ang sweldo mo. Pero tanungin mo rin, saan napupunta ang oras mo? You have to start saying no to some things. Hindi mo kailangan sumama sa lahat ng lakad, hindi mo kailangan magbigay sa lahat ng paambag, at hindi mo kailangan pasukin ang lahat ng mga opportunities kung hindi align sa goals mo. Simplify your life, hindi pagiging kuripot or KJ, kundi para makafocus ka sa mga bagay na may halaga sa'yo. Ang bottom line kasi, time and money are both limited. Kung saan mo sila magagamit, doon ka rin mapupunta. So be intentional. Hindi lahat ng pwede kailangan mong gawin. Less distraction, more direction. Simplify to amplify. Framework number 4. Start saving what you can. Narinig mo na siguro to, na dapat daw 20% ng income mo na pupunta sa savings or investment. Pero real talk, hindi lahat kaya agad yan. At okay lang yon. Ang importante, mag-start ka kung anong kaya mo ngayon. Kahit 500 a month, or kahit 5%, or even 10% ng kita mo, basta merong disiplina and make it a habit. Remember, the goal is progress, not perfection. Ang mahalaga nag-umpisa ka. Dahil ang maliit na consistent, mas malayo ang mararating kaysa sa malaking minsan lang. Alam ko, magulo ngayon. Minsan, parang mabigat, parang walang progress, pero tandaan mo to. This is just a phase. Hindi ka mananatili sa sitwasyon na to habang buhay. Kahit simpleng budgeting lang, kahit paunti-unti lang ang saving, kahit maliit lang investment mo every month, at kahit dahan-dahan mo pang pinapasimple ang buhay mo, makikita mo pa rin ang resulta. Maybe not this year, or even not next year, pero in 5 years or 10 years from now, you will thank yourself. Comment down below kung ano ang pinakamahirap na part sa Messy Middle para sa'yo. Keep going lang. Minsan, mabagal ang progress, pero ang mahalaga, huwag kang susuko. You are planting seeds today for the life you want tomorrow. So huwag kang ma-pressure sa perfect amount. Just take the first step and grow from there. Kung nagustuhan mo po tong video, please give it a like para mas marami tayong matulungan. At kung gusto mo pang matuto about saving, investing, and personal finance, please subscribe and hit that notification bell para updated ka sa mga next videos ko. Thank you po for watching and see you in the next one.